Ramdam na ramdam pa rin sa ilang lugar ang lamig na panahon ngayong amihan season. Gaya po kahapon, muling bumagsak sa 12.9 degrees Celsius ang temperatura sa La Trinidad, Benguet kaninang umaga. Iyan pa rin ang pinakamababa mula na magsimula ang amihan season ayon sa Pag-asa. Ang 13.8 degrees Celsius naman noong January 12 ang pinakamababa sa Baguio City at 22 degrees Celsius noong January 7 sa Quezon City. Posible pang bumaba ang mga yan habang nasa peak ang amihan ngayong Febrero. Ang lamig ng panahon pinakanararamdaman paglalim ng gabi hanggang sa umaga. Base naman sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga bukas may kalat-kalat na ulan sa Cagayan at Isabela, Quezon, Mimaropa at Bicol Region kung saan posible ang heavy to intense rains. Mag-uumpisa na rin ang tsansa ng ulan sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region. Pagsapit ng hapon, mas marami ng uulanin sa Visayas at Mindanao. May malalakas na ulan din, kaya doble ingat. Sa Metro Manila, nananatiling mababa ang tsansa ng ulan pero maging alerto pa rin. Amihan, easterlies at shear line pa rin ang nakaka-apekto ngayon sa bansa. Kahit malakas ang bugso ng amihan, walang babala sa malalaking alon kaya pwedeng makapamalaot maliban kung may intense thunderstorms. Full of sparkle ang Kaisa Festival 2025 ng Tarlac City. Pinangunahan ng ilang sparkle artists ang Miss Tarlac City 2025. Si Ronnie Lee ang hindi lang mga kandidata ang hinarana dahil may special performance pa siya para sa mga manonood. Host ng pageant ang morning opa ng unang hirit na si Kaloy Tingkungko at Miss Universe Philippines 2021 Bea Gomez na ikinatuwa ang warmth ng mga taga-Tarlac. Humanga naman sa beauty and wit ng mga kandidata ang mga huradong sina Gil Cuerva, Miss Universe Philippines 2019 Gazini Ganados at Status by Sparkle influencer na si Ira Lopez. Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Sa Texas, Amerika, may isang space rocket na sumabog. Ano kaya naging sanhi ng rocket explosion na ito? Abot langit ang pagkamangha ng mga residente ng Turks and Caicos Island sa Caribbean sa kanilang nasaksihan. Tila mga bulalakaw na bumubulusok sa kalangitan. Namataan din ito sa kabisera ng bansang Haiti sa Port-au-Prince. Pero hindi pala ito mga bulalakaw, kundi debris ng sumabog na space rocket. Ilang minuto kasi bago ito nasaksihan. 3, 2, 1... Nilaunch sa Texas, Amerika ang prototype ng Starship rocket ng SpaceX. We're looking good for that so far. Some great views there. Pero mahigit 8 minuto lang makalipas itong mag-lift off. Nawalan na raw ng contact sa rocket ang SpaceX Mission Control. We did lose all communications with the ship. That is essentially telling us that we had an anomaly with that upper stage. Bakit nga ba ito nag-explode? Kuya Kim, ano na? Ang SpaceX Starship, isang makabagong spacecraft na binubuo ng SpaceX. Isang privately funded rocket manufacturer at transport services company na tinatag ni Elon Musk. Ang rocket na sumabog noong January 16, isa lamang prototype para sa kanilang test launch. Sa isang post, nilahad ni Musk na ayon sa sinagawa preliminary assessment, napag-alaman na merong internal leak ng liquid oxygen fuel na siyang rason para sa pagsabog ng rocket. Ang naturang rocket explosion naman, naging sanhi parang ilang mga flights sa Gulf of Mexico, magre-route para maiwasan ang mga bumagsak na rocket debris. Ang US Federal Aviation Administration naman, nagsagawa ng investigasyon para ma-check kung may debris na bumagsak sa mga populated area o sa labas ng hazard zone. Pero alam niyo ba kung ano ang tinuturing na isa sa pinakamalaking rocket disaster sa kasaysayan? Noong January 28, 1986, nilaunch ang Space Shuttle Challenger. Rula ng 7 crew member na nakatakdasa ng ma-deploy ng isang commercial communication satellite at pag-aralan ng Halley's Comet. Pero 73 seconds lang mula nang ito i-launch, ang Space Shuttle Challenger biglang sumabog. Ang naging sanhi, ang failure ng O-ring seals ng rocket. Namatay ang lahat ng sakay ng Space Shuttle Challenger. Samantala, para malaman ang trivia sa likod ng viral na balita, i-post o i-comment lang, #Kuya Kim. Ano na? Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget na may mga blangko. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil
kulang sa oras. Pero ang mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Andal. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng BICAM report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang BICAM report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng BICAM report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang 1 linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa 1 oras bago ito sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang gipit ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito. Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumiti sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks? So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM tsaka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanko. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanko. Wala akong nakitang blanko whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanko sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, Nagkatutok, 24 oras. Nasa kote sa Parañaque ang isang Malaysian national na nagbebenta umano ng aparato para magamit sa text scams. Hindi lang daw ito nakakapagpadala ng libu-libong mensahe. Kaya ring alamin ang lokasyon at aktibidad ng user sa kanyang cellphone. Narito ang aking pagtutok. Pinasok ng pinagsanib na puwersa ng PNP Anti-Cybercrime Group, Cybercrime Investigation and Coordinating Center, Bureau of Immigration at National Telecommunications Commission ang silid na ito sa isang hotel sa Parañaque kanina. Ang kanilang pakay dakpin ang 46 na taong gulang na Malaysian na ito na umano'y sangkot sa pagbebenta ng International Mobile Identity Subscriber o IMSI Catcher. Ayon sa mga otoridad, ginagamit ang aparatong ito ng mga sindikato para makapagpadala at makapagpakalat ng text messages na ang motibo'y makapanloko at makapambiktima gamit ang iba't ibang modus. Na nag-harvest po ito ng mga phone numbers
marami po tayong natatanggap na kung ano-ano, mga text messages na unwanted, na hindi natin gustong matanggap pero nakakatanggap po tayo. It's because itong machine po na ito ang ginagamit. Nag-evolve po ito. Kung noon po ay text blaster lang ang tawag dito, ay lalo pang in-improve. Ayon sa mga otoridad, ibinebenta ng suspect ang aparatong ito online sa halagang higit kalahating milyong piso. It's around 600,000 pesos. Yung ating nahuli sa foreign national. At dumayo lang po ito rito. Kung ika nga doon sa kanyang FB page ay siya raw ang bestseller pagdating itong machine na ito dito sa Pilipinas. Pero hindi raw naging ganoong kadali para mahulog sa kanilang patibong ang suspect. We have to step in and bring in advanced science technology in tracking it down. Finally, we caught up with him in cooperation with our foreign partners, yung Malaysian government. Paliwanag pa ng mga otoridad, ang electronic device na ito ay may kakayahan na mag-intercept ng mga mensahe, pag-uusap at mga tawag sa ating mobile phones at gadgets. The solution is find the source. Kung hahabulin mo lang, yung operator hindi mauubos. So tinarget namin yung source ng IMSI catchers dito sa Philippines. Naniniwala ang mga otoridad, hindi nag-iisa ang suspect sa iligal na pagbebentang ito ng aparato gaya nito. Nakastack ba rito yan? Naitago na ba? O bagong dating na binitbit niya? We are still in that stage of identifying it. Patuloy namin sinusubok na makuno ng panig ang suspect na kinasuhan na ng paglabag sa Cybercrime Prevention Act of 2012 at iba pa. We are warning our constituents na mag-iingat po pagka naka-receive po tayo ng mga messages. Tawagan natin muna bago tayo maniwala. Para sa GMA Integrated News, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras. Inamin ng ilang dating Customs Commissioner sa pagdinig ng House Quadcom ang pagkakaroon ng TARA system o pagbibigay ng padulas sa proseso ng imported shipment. Kabilang sa mga nakalusot dyan, ang bilyong pisong halaga ng shabu na kinokontrol umano ng isang Davao Mafia ayon sa isang dating customs officer. Nakatutok si June Veneracion. Sa ika-14 na hearing ng House of Representatives Quad Committee, muling tinalakay ang mahigit 11 bilyong pisong halaga ng shabu na nakalusot sa Bureau of Customs noong nakarang administrasyon. At naungkat ang tungkol sa TARA system o ang pagbibigay ng padulas para mapabilis ang pagproseso ng mga imported na shipment. Inamin ng mga dating Customs Commissioner na sina Nicanor Faeldon at Isidro La Peña na merong TARA noong panahon nila na pilit nilang ipinatigil. Noong panahon ni Faeldon, nagkaroon daw sila ng pag-aaral na 27 billion pesos ang nawawala sa kaban ng gobyerno kada taon dahil sa problema ng TARA. Base raw ito sa 30,000 pesos sa TARA sa kada pumapasok na shipping container. Inamin nyo, meron. Nung panahon ninyo. So hanggang saan ba yan? Umaabot ba yan hanggang sa inyo? Yung mga lagayan system na yan? Hindi po umabot sa akin. Pero gaano kalawak, I believe malawak po. Ang tanong ng mga kongresista, umiiral pa rin ba ngayon ang TARA system? Naipit ang isang kasalukuyang opisyal ng customs na dumalo sa pagdinig. As of now, Your Honor, I have no information about a TARA system ongoing with the Bureau of Customs. Alam mo, nakakagalit to. I think you're lying to us. You know, you have been there for quite a time. If the commissioners know about that, why don't you know? Bilang isang hepe ng legal service ng customs, wala raw silang hawak na kaso na may kinalaman sa TARA. From our records, Your Honor, we are trying administrative cases. Hindi ko po tinatanong kung ano po yung trabaho niyo, attorney. And, Your Honor, please. Sandali lang. Nagsasalita pa ako. Malapit na kitang i-move to cite you in contempt. Para magkaliwanagan kung meron pa bang TARA system ngayon, ipapatawag ng House Quadcom ang kasalukuyang Commissioner ng Bureau of Customs na si Bienvenido Rubio. Ang nakakabahala raw sa kaso ng bilyong pisong shabu shipment, sabi ng Quadcom. Mga fall guy daw ang nahatulan, gaya nila dating Customs Intelligence Officer na si Jimmy Guban at negosyanteng si Mark Taguba para pagtakpan ang mga mastermind. If, however, these people are necessary fall guys in order to cover up
for the truth, then we have committed a grave injustice which we are now compelled to rectify. Noong administrasyong Duterte, kung kailan nakalusot ang shabu shipment, hindi raw Customs Commissioner ang may kontrol sa ahensya, kundi ang tinawag ni Guban na Davao Mafia. Would you know? Kasi you've mentioned about certain individuals composing the Davao Mafia. Before, Your Honor, I experienced during the time of Commissioner Paeldon na there was an instruction directly to me na i-release mo yung container because there was call from, well, sa bibig niya nang gagaling, from Pulong in Mans. Then Commissioner called the director, get off that container. I would like to request the resource person who gave the instructions to him. Your Honor, to our director. Kinukuha pa ang panig ni Congressman Pulong Duterte at Attorney Mans Carpio, asawa ni Vice President Sara Duterte. Pero dati nang itinanggi na Duterte at Carpio ang bintang. Sabi pa noon ni Duterte, hindi raw niya kilala si Guban. Habang sabi ni Carpio, politika ang nasa likod ng aligasyon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras. Solid kapuso pa rin for 21 years si Ultimate star Jenilyn Mercado na muling pumirma sa kanyang home network, ang GMA. Hindi napigilang maging emotional ni Jen sa mga pinagdaan ng highs and lows para marating ang success ng kanyang career ngayon. Yan ang chika ni Nelson Canlas. Sino raw ang mag-aakala na ang dalagitang ito na unang sumali sa first Philippine reality program ng bansa na Starstruck at itinanghal na Ultimate Survivor? Jenilyn Mercado! Isa na ngayon sa mga pinakatinitingalang aktres sa mundo ng showbiz. Sa 21 years sa industriya ni Jenilyn, samut-saring roles na ang tumatak dahil sa kanyang husay sa pagganap, gaya ni Lira ng OG Encantadia, Super Twins, Itay! Rodora X, Are you stalking me? Pinoy adaptation ng hit K-drama na My Love from the Start, Sorry. Sorry. Pwede kang tumalikod? Sorry. at Descendants of the Sun. Hanggang sa kanyang latest series na Love, Die, Repeat. Maulit-ulit ko makikita mamamatay yung asawa ko, hindi po Carlo. At marami pang iba. She's an accomplished singer and actress, an award-winning producer, a wife, and a mother. Pero lahat ng yan, madaragdagan pa dahil sa pananatili ni Jenilyn sa kanyang home network, ang GMA. Kasama ni Jen sa kanyang muling pagpirma ng kontrata, sina GMA President and Chief Executive Officer Gilberto R. Duavit Jr., Executive Vice President and Chief Financial Officer Felipe S. Yalong, Senior Vice President for Entertainment Group Lilibet G. Rasunable, at manager ni Jen na si Katrina Aguila. Jen coincides with the start, the manifestation of a dream we both shared. Ang GMA noon, nagnanais na makapagpasikat ng artista. Si Jen naman, I'm presuming, dreamt of being an actress, where Jenilyn was the ultimate survivor na female. So on that basis, talaga yan ang OG. Definitely, homegrown all throughout. She's safe with GMA. Okay. There is no other network that will take care of her. It will only be GMA. Dito talaga siya nagsimula. Dito siya na-discover dahil sa Starstruck. At saka talaga siya yung dream, believe, survive. Bago raw narating ni Jen ang matagumpay niyang buhay, malaki raw ang kanyang isinakripisyo. 3 ang itinuturing niyang mga pagsubok sa kanyang buhay. Una na rito, ang nabuntis siya sa kanyang panganay na si Alex Jazz. Wala raw kasiguraduhan noon at bilang breadwinner, natakot siya at muntik na niyang talikuran ang showbiz. At noong 2011 naman, and there was a time you almost lost Dennis. Nung time na yun, isa yun sa mga pinakamalungkot na parte ng buhay ko. Kasi siya yung siya yung greatest love ko. malaking pagsubok din nang nawala ang kanyang Mami Lydia
na itinuturing niyang source of her strength. Namimiss ko si Mommy. Pangalawang contract signing ko na to na wala siya. So yung una ganito rin, para rin ako, alam mo yung parang may kulang, pero alam ko masaya siya para sa akin. Pero alam niyang proud daw ang kanyang mommy dahil natupad na ang pangarap nilang maging masaya siya sa kanyang buhay. Siguro dahil gusto niya na marami pa akong matutunan sa buhay. Marami pa akong pagdaanan na talagang magagamit ko sa future. In the last 20 years, ano ba yung pinakamalaking lesson na natutunan mo? Natutunan ko kung paano talagang maging matatag. Kasi alam naman ng lahat na wala akong masasandalan, wala akong pamilya, wala na yung nanay ko, so ako na lang mag-isa. Naitaguyod ko yung sarili ko. Kaya sabi ko nga, thankful ako na dumating din si Dennis. Dahil kahit papano may katuwang na ako sa buhay. Ngayong 2025, muling mapapanood si Jenilyn sa isang action drama series sa telebisyon at romantic comedy drama sa Everything About My Wife na remake ng Korean film na All About My Wife. Sa parehong proyekto, ang pagbabalik team up nila ng kanyang favorite leading man, ang husband na si Dennis Trillo. Congratulations, mahal, at sa bago mong kontrata sa ating Kapuso Network. Excited na ako na gumawa ng mga magagandang proyekto na kasama ka. Sobrang excited na finally magkakaroon ka ulit kami ng project, makakatrabaho ko ulit yung asawa ko. Dahil huling beses namin ginawa na magtrabaho ay siguro mga 10 years ago na, mga ganun na yata katagal. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. At yan, ang mga balita ngayong Martes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangit. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras.